baka magising. Bakit daw laging pagod ngayon si Magnus? Ang dami ko nababasa sa mga komento ng videos natin. Coach, laging pagod yan si Magnus ngayon eh. Bakit ba? At yan ang obserbasyon ng madlang chess community sa kanyang ipinakitang performance ngayon sa katatapos lang kagabi na titled Tuesday Online sa chess.com. 3 games po ang i-analyze natin na kung saan talagang nahirapan siya. Sige po, pag-aralan natin. Unang game na i-analyze natin ay laro niya kay Milos Espar ng Poland, International Master lang. Nag-D4 siya, Knight F6, C4, C5, tinirahan ng papuntang Benoni. Kala ko magbi-B5, Benko eh. Knight C3, kumapture sa D5, capture at nag-D6, Knight F3, develop. Yan talaga ang Benoni. Nag-H3, yun lang. Magnus trademark. Kasi po dito ang normal na talagang tinitira E4, Bishop F4, Knight D2, G3, pero itong H3 pang-5 na variation. Bishop G7 at nag-E4, castling, Bishop E3 develop. Ito interesting din ito. Kasi ang madalas ginagawa mga kamatsas Bishop D3 tapos castling, di ba? Pero dito kakaiba, Bishop E3 ang pinili ni Magnus. Nag-A6, titirahan ng B5, pinipigilan talaga yan ng A4, at nag-Rook E8, tineret ang pawn, Knight to D2, pinangdepensa sa pawn. Aba! Sinacrificean lang. Pero bookline pa rin naman ito, hindi pa nakakasurpresa. Knight C takes E4, F5, yan talaga yan. Pag umalis yung Knight, imagine niyo po, didiretso yung pawn, nakapin pa rin naman ang bishop, mababawi ang isang pyesa. Nag-Bishop E2. Naku, tinirahan ng brilliant move gagad ni Magnus. F takes E4. Knight C4. Another good move para suportahan ang pawn. Nag-A5. Yun lang. Kakaiba yung A5 ba? Bakit? Kasi mag-A5 dito ang puti at kukuhanin yung basic square. Inagapan ni Espar. At dito nag-Bishop F4. Tinarget ang pawn sa D6. Bishop F8. Rook A3. Aware na aware si Magnus sa bookline. Bookline pa rin to eh. Knight A6, H4. Ayan, dyan nagkatalo. Yan ang novelty ni Magnus. Dahil sa old line, sinimplihan lang ng castling. Pero, dito tayo ngayon sa bago. H4, anong idea? Bobomba ba? H5? Nag-Knight B4, Rook G3. Ayun, agad pinuntahan, tinutukan ng King Jan para pag H5 nga naman, ang lakas ng pressure. Yun nga lang. Bakit hindi nagustuhan ng computer engine at nilagyan ng bad move? Dapat daw po ay simpleng castling lang. Ipapakain yung pawn tapos bishop takes. Okay, may bawi. Pero Rook G3, napopormahan ako dito. At dito mga kamatsas, nag-Queen F6. Hindi natumbukan ni Espar ang tamang tira na Knight D3 check na pala. Obligadong capturein kasi nakatreat yung bishop eh. Capture with check. Iyaharang daw ang bishop and then bishop to F5. Ayan. Para pagtibayin ang pawn sa D3 at kitang-kita sa evaluation bar slightly better for black. Yan. Okay, balik tayo. Pero nag-Queen F6, Bishop E3 si Magnus. Ang accurate ay Bishop G5. Ayan, kailangan ko rin pong pakita sa inyo, para makita natin ang diferensya ng tira ng computer sa tira ng tao. Bishop E3, Bishop F5, another brand X move. Dapat daw po ay Knight D3 check pa din. Okay, kahapon pa yung Bishop D3 or Knight D3 check na yan. H5, ginulo na ni Magnus, atake na sa king side. Bishop G7 dahil sa nararamdamang pressure, kailangan harangan ng G-file na pa Bishop G7. Pero ang tamang tira daw po, Knight D3 pa rin. Nung isang linggo pa yan, hindi na kahapon lang. Grabing Knight D3 yan. Bishop G7, kinapture ang G6 capture, Bishop H5. Talagang gustong-gustong punitin ni Magnus ang king side na yan. Pero nabigyan na naman ng bad move. Dapat daw po castling lang. Makulit din ang computer. Ayaw ngang mag-castling ni Magnus eh. Gusto atake, no? Iba mood ni Magnus ngayon. Atakador. Bishop H5, Knight D3 checking F1 at nag-Rook F8. Yun lang. Pinilahan na. Tinatluhan ng pila at kinapture ang G6.
kinapture lang din. Okay? Kasi po, kung kakapturein ang pawn F2, parang maporme, no? Parang ang lakas ng dating, magbi-bishop takes H7 check kasi. Okay, na kapag umalis yan, tipong may discovered eh. O pagpalagay natin King H8, pag umalis to, may kain lang sa tore ah. Magbi-bishop F5 check. Kakapturein, may Rook H3 check. Punta doon, may G4. Yun lang. Grabe, katindi nito. Parang nakain-kainan lang o tapos gaganon lang, biglang tahimik. Baka gaganon King G2, sabay malalim. Pero winning for white, mga kamatsas. Grabing timpla ito. Balik tayo. Kaya ginawa dito ni Espar, kinapture na lang ang bishop at nag-queen E2. Yun bad move na naman si Magnus. Okay, bihira lang naman natin makita si Magnus sa ganito kaya samantalahin na natin mga kamatsas. 'Di ba? Madalas laging winning eh. Queen C2 ang tamang tira, accurate. Balik tayo sa Queen E2, Rook A E8. Ayun, na-miss na naman ang tirang B5 na pala. Malalim lang. Pag kinapture A4, sabi gagawa ng butas, something ganon. Malalim ang approach pang long game. Rook A E8 at naging G1, ilag na sa pressure ng F-file. Knight E5, Bishop G5 tineret. Ayun mga kamatsas. Ayun birahan dito ng matinding tama. Queen takes F2, good move. Magaling din talaga tong IM na to Capture, King takes, and kumapture. Okay, so lumalabas po. Quality up si Magnus pero yun nga lang nanganganib ang mga pawns ni Magnus. Weak, no? Mahina. B3, another bad move na naman. Umuulan ng bad move. Dapat daw pong tira is bishop to F4. Ayan, para may pressure, may threat. Okay, pero ang ginawa ay nag B3 at ayun, pagtira dito ng knight B6. Mukhang pagod nga si Magnus Equal naman ang position. Pero na flag down. Teka muna, gano'ng katagal yun? Ang tagal 1 minute and 49 seconds, pagtira ng B3, halos wala ng oras. Nakatira pa black pero flag down. Bakit ang tagal? Nakatulog ba? 1 minute and 49 seconds pa yan pagtira ng B3, bad move na, ubos pa oras. Flag down. Mukhang pagod na pagod kung ano-ano iniisip nyo mga kamatsas Kayo nagsabi niyan. Sinakyan ko lang lagi raw pagod mukhang pagod nga. Na-flag down equal lang naman. Ang gagawin po dito ay Bishop D3, tetret ang pawn sa G6, King F7 di depensa, tapos susundot doon. King G8 ulit, and then Rook H4, tapos magbi-Bishop F6. Medyo magulo-gulo pa, no? Pero I believe kung hindi matatalo si Magnus. Kaso na-flag down, talo talaga. Ayan, mga kamatsas. Next game tayo. Tingnan natin. Black naman dito si Magnus, ang kalaban niya ay 14-year-old na pambato ng Russia. FIDE master lang Semen Novosilov. Nag D4, D5 si Magnus, C4, E6, Knight F3, Knight F6, G3, fianchetto system, Catalan ang pinasok, Bishop G2, B5. Ayaw kagad pabawi ni Magnus mukhang gusto niyang i-secure kagad ang kanyang lamang na isang pawn. Nag A4 binasag. Nag C6, Knight E5, tineret ang pawn C6, at nag Knight D5, hinarangan ang threat. At nag-castling, Bishop B7 para talagang matibay na ang C6, nag B3, ayan, sa kagustuhan ng bata na talagang basagin talaga yan, pero ang B3 po ay nabigyan ng bad move ng computer. Dapat daw ang tira ay A takes B5 lamang, sumunod lamang sa linya. Okay, nag B3, C takes B3, Queen takes B3, A6. Ayan, bookline din naman ito, no? Pero ayaw ng computer. Dapat daw ang tira ay A5. Yan na pala ang bago ngayon. Okay, nakita ko na itong linya na to mga kamatsas, pero hindi ako familiar sa A5 kasi tipong makakapture yung B5 Ayan, pag-aaralan ko nga yan. Ang tinira dito, sinunod lang ni Magnus yung linya na A6. Patibay sa B5. Knight BD2, ayun. Dapat daw ang tira dito naman ay E4. Atakihin na ang Knight, sabi ng computer engine. Ayan. Pero, balik tayo sa Knight D2. Knight D7, bookline pa rin. Knight takes, Queen takes,
Knight E4, paaral na aral. F5, yan. Sa kamay ni Magnus lumabas po ang new move. Novelty, wala na po sa libro. Dahil ang old line ay Knight B6 para puwersahing mag-react yung pawn sa A4. Okay, o balik tayo. F5, Knight C5 pumasok, capture, castling, at nag-rook D1. Ayan, pressure dahil ang queen ay nasa D file. Nag-queen F7 umiwas pero bad move ang binigay. Dapat daw po ang iwas ay sa E7 para kahit papaano may tempo attack, may tempo threat. Okay? Queen F7 ang ginawa, Bishop F4. Okay, maano din. Iba na rin ang maturity ng tira ng 14-year-old na to. Kasi pag kinapture, kahit na double pawn yan, pero mabibigay ng buong buo kasi yung D-file sa puti eh. Nag-rook E8. Okay, another bad move by Magnus. Daming bad move ni Magnus ngayon. O, dapat daw ang tira is capturein na pala. Capture, tapos rook A D8, and a takes B5, a takes B5, and rook D6. Slightly better only for white. Okay, mga kamatsas. Pero, nag-rook E8. Ang gusto ni Magnus siguro mag-E5 siya. Nag-bishop D6. Inunahan na ng pasok bago pa maharangan. At nag-knight F6. Grabe, Magnus. Ikaw ba to? Mukhang ubos talaga resistensya mo ah. Oh, bad move na naman. Dapat daw po ang tira ay B4. Medyo malalim lang yung B4 ano. Kasi nakakailang baka mamaya capturean doon tapos makuha eh. Knight F6, F3. Ayan, na-pressure yung bata no. Ayaw patirahin ng Knight E4. Dapat daw po ang tira is F4 naman. Okay, para hindi makapush E5. Oo nga, kontroladong-kontrolado ng bishop ang E5 square. Pero nag F3, E5, naka-good move na. Exchange ng queen, E4. Ayan, para ma-secure na walang knight D5 na magagawa ang black. Capture, at nag-A5. Ayun, dumabas na rin ang natatagong mga good move ni Magnus. Bishop F1, inirita ang pawn sa B5. Nag-bishop A6, dinipensahan. Kinapture, bishop takes, and nag-rook B1. Okay, bumabawi na si Magnus. Bad move ang tira ni Novosilov. Dapat daw ang tira ay capture na yan. Capture, and then rook D B1 targetin. At kapag nag B4, bishop C7, targetin ang pawn sa A5. Okay, at yun nga lang, slightly better pa rin si Magnus na dito. Balik tayo sa rook B1. Bishop takes F1. Rook takes, and nag A4. Ayun, unti-unti nang pinoprogress ang pass pawn. Hinarangan para di na makatulak ng A3. And nag-king G6, ilag lang po sa pin, kakapturin na yung pawn. Nag-rook E1, dinipensahan, rook A5. Ang threat yata is knight D7. And nag-king G2, king F7, bumalik, king F3, king E6, rook B1, rook B5, hinarangan pag kinapture, depensado ang pawn sa A4. Pero bad move na naman. Dapat daw ang tira ay rook A7 para simpleng hindi lang makapasok ang tore sa 7th rank. Okay, balik tayo. Sa rook B5, nag-rook BA1. Yun lang. Talagang buong-buong bagsak ang pawn sa A4. Nag-rook A8, kinapture. Check muna. King E2, capture. Yung pawn sa E4, malupites depensado ng pawn. Nag-G5. Ayan. Bakit kaya hindi naman ang ginawa is rook B2 check? Halimbawa, pag nag-king D3 yung tipong ka-capture doon, mag-rook A7, threatening matchas, haharangan ng knight D7, and rook A8. May check, may mga gulo-gulo. Okay. So, pero equal pa rin, no? Dapat pala, ganun na lang. O, pero nag-G5, nag-rook A6, threat ang pawn, knight takes E4, nakipagsabayan na, pasok ang king, rook C8, rook B2 check, angat, check ulit, baba, G4, okay. Bishop F8, knight G5. Saan pupunta? Knight E6. Nag C6, punta sa likod ng pass pawn pero bad move. Dapat daw po knight F3, pasok na lang. At kapag nag C7, king C6. Yan ang mga diskarte, no? Yan ang mga magandang diskarte. Para nga hindi makaalis ang tore, kababantay sa pawn, didikit pa. Iyan ang diskarte. Oh, malakas sa black, no? Pero nag-rook C3 si Magnus.
C7, King E4, nag-bishop to D6 para ang gusto dito ng Russian boy ay aalisan tore para i-promote na. Pero yung bishop D6 ay bad move, dapat daw po bishop B4. Okay? Bishop D6, knight F7, tineret ang bishop at nag-bishop E7. At tignan nyo na naman ang oras. Teka muna. Wala na ba talagang oras? 19 seconds. Pag tira ng knight F7, hindi umabot ang oras na naman ni Magnus. Plug down na naman. Mukhang lambot na lambot talaga. Ang bira yan. Mukhang siningitan pa ng laro. Pagod Dapat pahinga muna. Ang birski Eto po. Sunod natin ang last game na i-analyze natin. Bata uli ang kalaro niya dito. 14-year-old na taga Scotland, Frederick Gordon. Black si Magnus. Tinirahan ng knight F3, B6, G3, bishop B7, bishop G2. Aba, double fianchetto naman this time. Castling, bishop G7, C4, knight F6, knight C3, castling, B3. Aba, mukhang ginagaya ng bata ang tira ni Magnus Okay, knight A6, develop, nag-E3, ayun. Ang novelty po ay E3, D4 at Rook E1 ang old lines. Pero nag-E3, nawala sa libro. Queen E7, nag-Queen E2, D5, Rook AC1, Rook FD8, Rook FD1, C5. Okay? Para mag-D4 na yan mamaya. Kinapture na. Pawn takes. Nag-D4. Knight B4. A6 or A3, pinaalis. Bishop A6, sinundutan ng atake. Binarahan ng knight at napuri ng computer ang tira na yan. Good move. Nag-Queen E8. Ayun lang mga kamatsas. Di ko na matitiis ito. Blunderations! Di mawawala yung uga Na-blunderation si Magnusing. Iyon laing. Dapat daw po ang tira ay simpleng atras lang. Knight C6. Abay. Teka muna. Pag Queen E8, natumbukan ng bata ang pinaka-accurate move. Bishop F1. Galing ng taga Scotland na to At napaatras si Magnus. Kumapture sa C5. Yun ang diferensya. Bitin yung pawn sa C5. May tore na Capture. Rook takes. Pero hilaw pa, ang kain pa pala. Dapat ito muna. Ganon. Pag kinapture yan, Rook takes C5. Pag nag-D4, Queen C2 lang. Ayun. Iwas lang sa pin. Pag kumapture sa E3 and Rook takes D8, Knight takes D8, Knight C7 double. Medyo magulo nga lang ang linya. Pero lamang ang puti. Balik tayo sa ginawang Rook takes C5. Knight E4, good move ang tinira. And nag-Rook C2. Nakasigaw na ako tama na yun. Isang sigawan lang ako. Matindi kasi yun Blunderations na naman. Yun nga lang. Teka muna po, parang naghahang ang aking computer. Dapat daw ang tira is Bishop takes G7. Pag kumapture sa Tore, magku-Queen B2. Ayun, para kapitalin ang weak dark square sa king side. Okay, lamang pa rin ang puti dyan. Lakas ng dark square pero nag-Rook C2 na pressure, D4 yun lang. Talagang reckless ang D4. Dapat daw po, capturing lang yung bishop Rook takes, sabay pasok. Nga, double. Ang binigay na continuation, ito na Capture, nagpa-queenless na lang capture and knight takes E2. Ayan, pero lamang na ang black queenless na puti Okay, balik. Nag-D4, Knight F takes D4, Knight takes D4, Bishop takes D4. Bad move. Dapat daw po pawn lang. Bakit bad move ngayon yan? Bishop takes D4. Hindi rin po natumbukan ni Magnus ang tamang treatment na Knight G5. Okay. Pagka gumanito, Bishop takes B5 muna. Queen takes B5. Hindi. Malilibre yung tore. Capture muna dyan. Tapos Rook takes, Queen takes, Knight F3 check. Okay. Pag nag-King H1, takes, and then Rook D1 check. May ganun. Pag gumanito kasi double, kuha yon. So, ginawang discard sa continuation. Ito po, tapos capture dito. Okay? So,
Mahaba pa ito pero equal lang. Kasi pag kinapture yung bishop may king g2 double din naman eh. So yun po yung diskarte dyan. Balik tayo. Pero takes, 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 and knight g5 hamon queen to queen. Pumayag ang bata. And knight c7, another blunderations by the Wonder Boy. O dapat daw po ang tira is rook c7 at atakihin ang pawn sa a7. Yun nga lang po, siguro naiilang ang batang ito sa paparating na rook e1. O pero a4 lang naman para walang bishop takes knight. Okay. Knight c7 kagad, knight f3 check, king h1, bishop b7. Palibre ni Magnus ang tore pero pag kumapture sa d4 with check, kuha pa rin naman ang tore sa c2. May bawi sa madaling sabi. Yun nga lang, ang tamang tira daw is knight takes d4 kagad. Mas mabilis pala yan. Okay, pag kumapture dito may check. Kakalito rin, ano? May mga sequence. O, bishop b7, knight takes e8. Ba't sila nagkakabad move ba na? Kunti na ba oras? O, dapat daw dito is d5 ang accurate. O, capture, knight e1 check. Di pa kinapture ni Magnus yun, oh. Ganon din naman eh. O, capture, bishop c4 na depensahan yung pawn. Pero teka muna mga kamatyas, bakit kaya hindi mo na kinapture ito? Ano meron? Check, mag-f3. Okay, pag kinapture ito, mawa one piece down, may double. Pag pinang-capture uli doon, may bishop g2 na. Grabe, ito yung mga nakakalitong sequence. Oh. Pero lamang ng isang pyesa ang puti. Kailangan ingat kayo sa mga gantong level ng position, mga kamatyas. Ito yung nakakalitong portion na kailangan alistuhan. Okay, kinapture, bishop c4, dinipensahan. And the king f8, knight d6, bishop a8, a4, knight b4, and knight b5. May bawi sa a7, nag a5, and knight d4. Abay, itong batang ito, nakakatatlo ka na ba? Nakakatatlong blunderations ka na. Mukhang nagpapasigaw kaya ta. Sisigawan kita. Dapat daw po ang tira is knight c3 para sa patan ng depensa ang d5 and tingnan nyo po ang evaluation bar. Talagang lamang na lamang ang puti. O, balik tayo sa knight d4. Bishop b7, isa pa, sisigawan na kita. King g1, king e7, king f1, at ayun na naman po. Flag down na naman si Magnus. Flag down na naman. Boy, flag down siya ngayon ah. May increment naman itong 1 second kung di ako nagkakamali. Or 2 seconds ang increment. 3 plus 1, 3 plus 2. Basta ganito, may increment po itong Title Tuesday eh. Grabe. Ha? O, ano po sa hinala nyo mga kamatyas? Ano po masasabi nyo? Na palagi raw pagod si Magnus ngayon? Bakit? Kaya, yun ang aking nababasa ha? Bahala na po kayo mag-comment sa section below. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.